Dahil sasakyan ngayon dito, bakit ng kaibigan? Dami nagbabike, daming kasabay, daming nagra-ride. Kumusta yung handling niya? First corner. Medyo bibigatan mo siya guys, kasi technically big bike na to eh. Pang klase power ng bike na to, grabe. Medyo di ko lang gusto yung suspension niya guys, no? Nalalambutan ako, or di lang talaga ako sanay. Gusto ko yung traction ng bike, kaso parang malaro yung suspension. Yung play niya, nalalambutan ako. Ayun, no? Papansin nyo naman sa bike, gewang siya ng gewang. Ewan ko kung ganito talaga yung setup ni Sir Ivan, no? With this suspension. Adjust ko na lang sarili ko. Total, di ko kayang i-adjust yung suspension nito eh. Hindi, sarili ko na lang. Oh. Ah! Sobrang laro ng suspension. Ang lambot. Hindi ko alam kung ito ba yung stock ng Duke 390, no? Pero sobrang laro niya, especially dito sa matagtag na kalsada na to. Malaro sobra yung suspension guys. Pero mamaya sasanahin ko lang muna, kasi first time ko na siya magamit dito sa ano, kurbadahan. I-feel ko muna, gamayin ko muna, konting practice pa para mas ma-feel ko yung bike bago ko ibigay yung pinaka-review or impression ko sa bike. Pero mamaya, malay natin, di ba, masanay na tayo. Kaya, papracticing ko muna, gagawin ko muna, and then update ko kayo kapag ready na ako, okay? Yeah! 3 hours later. So guys, eto na. Dito na kami sa Pearl Cuisine. Tapos na rin kami kumain. Medyo nagagamay-gamay ko naman na yung bike. Pero yun nga, nalambutan pa rin talaga ako sa corner or sa suspension ng bike, no? Sobrang lambot niya pa rin talaga kung tutusin. KTM Duke 390 ang test ride natin ngayon. Pinairam tayo ni Sir Ivan at sa Siklo, kasi gusto ko nga matry tong KTM 390. Hindi yung tinatawag nilang cornering racket. So far, ang nagustuhan ko sa bike na to is sobrang comfortable tong bike na to. Like, yung riding posture niya kasi sobrang upright riding posture. And then, hindi ako masyado tingkayad, hindi ganun kataas compare sa mga ibang bike na na-test ko na talagang tingkayad ako, no? Ay, so kung ano napansin pala dito guys, ang init niya. Ang init ng motor na to, yung init na galing sa makina, nararamdaman ko sa tuhod ko, sa binte, tuhod ko, etc. Kung gagamitin to sa traffic, baka mapasok. Feeling ko may niluluto sa tuhod ko, parang ganon. So far, gusto ko naman yung power niya, yung hatak niya, tsaka yung side mirror, yung style din ng bike, riding posture din. So tara, check natin tong bike na to, kumusta siya. Okay, first corner. Yun nga, tulad na nasabi ko kanina, nalalambutan ako sa suspension ng bike. Pansin nyo naman kanina, no? Gewang ng gewang yung motor. Wala akong masabi sa hatak na ito. Kailangan ko pa talaga lagyan ng puwersa. Kailangan ko na lagyan ng ano, body position konti. Para malabanan ko yung laro ng suspension. Kasi kung hindi ako magba-body position, hindi ako magwa-weight distribution, malambot yung suspension niya. Siguro depende na talaga sa setup, no? Since itong setup ng bike ni Sir Ivan, nakapang ano to, CT. Tapos nung sabi din ni James na naka RC200 na nasa likuran ko, sabi niya naka-stock pa daw yung laro ng suspension nito. Ang disadvantage kasi ng malambot na suspension guys, when it comes to corners, especially kung may kabilisan yung pasok mo, gagewang-gewang ka. Tapos yung traction pa ng gulong, medyo mahirap. Hindi ko feel yung traction ng gulong kapag malambot yung suspension. Whereas kung matigas, alam ko yung bike na magdidind lang, hindi maglalaro, etc. Kaya mas prefer ko talaga matigas na suspension. Sa hatak wala akong problema. Sobrang lakas sumatak ng bike na to. Hindi ka mabibitin sa power ng bike na to. Sobrang lakas sumatak kahit uphill. Hindi ka mawawala ng corner speed sa bike na to. Especially kapag lumabas ka ng corner,
tapos throttle up ka, grabe. Hindi ka mabibitin. Medyo technical din kasi mga kurbadahan dito sa Ternate guys. Kahit na mabilis yung pacing mo, kahit na malakas yung bike mo, kahit na 1000cc pa yan, since technical ang corners, may mga times na magbabagal ka talaga para lang makuha yung kurbada. So yun, gagamitin ko na lang muna to. Gamayin ko lang sandali, and then after ng ride na to guys, bibigyan ko kayo ng final verdict ko kung kamusta tong bike na to. So yun, join us to ride! Ibang klase tong bike na to. When it comes to torque, meron siya. Natry ko rin yung top speed, pero compare kay R3 tsaka MT-03, syempre may mas top speed yun. Sa NK, hindi ko masabi yung top speed ni NK kasi hindi ko naman na top speed yung bike na yun. Pero eto, yun nga, compare kay R3 tsaka kay MT-03, mas mataas ang top speed nun. Ang comparison na itong bike na to kay MT-03 guys. Pero when it comes to performance, etong dalawa, yung MT-03 tsaka etong Duke 390 ang magkukumpetensya. Although napansin ko na sa bike na to, no, kung may masasabi man ako na complaint, una-una yun nga, yung init ng bike. Kasi sa ngayon pa lang na-feel ko na yung init ng motorcycle. Kumbaga, kung gagamit kayo ng bike na to, dapat yung suot nyo na pantalon medyo makapal. Kasi yung gamit ko ngayon, wala, skinny jeans lang. Kaya ramdam na ramdam ko yung init ng singaw ng muffler. Sa handling yan, ang dali lang, flickable yung handling ng bike na to. Mas maganda sana kung nandito na si MT-03, no, para magkaroon ako ng side by side comparison. Pero sa ngayon pa lang guys, nagugustuhan ko na yung power na itong bike, yung hatak niya, yung handling niya. Pero when it comes to yung torque, grabe, hindi kayo papayaan ang bike na to. Pero to be honest guys, mas gusto ko yung handling ng MT-03. Kasi sa bike na yun, parang andali niya lang andali niya lang i-corner, andali niya lang i-handling, andali niya lang, kumbaga parang effortless din talaga. Compare dito na may mga times na kailangan ko maglabas ng katawan, mag weight distribution. Kaya plus points para sa akin si MT-03 when it comes to handling. Now when it comes to power, masasabi ko on par yung power nila. Pero may mas advantage si MT-03 kasi dual cylinder siya, twin cylinder siya, compare dito na single cylinder lang. Ang advantage naman nito ni KTM 390 dito sa Pilipinas, isa na yung expressway legal, since technically considered as 400cc na tong bike na to. So yes guys,
I'm still considering this bike, KTM 390 or Duke 390. Kasi yun nga, okay naman siya, ganda ng handling, ganda ng riding posture. Tapos ang advantage niya pa, expressway liga na siya compare kay MT-03. Pero when it comes to power, on par yung dalawa, especially sa torque. Pero sa top speed, mas meron si MT-03 compared dito kay Duke 390. Again, maraming salamat kay Sir Ivan para sa bigay ng opportunity na ma-test ride itong KTM 390. Yan, KTM Duke 390. Nagustuhan ko yung handling, nagustuhan ko yung torque. Pero yun, nalambutan lang talaga sa suspension kasi stock pa yata. Tapos nakadesign talaga siya sa city riding nung settings na gumagamit nito. So, dito ko na natatapusin yung vlog, guys. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Yo, Drill! Ride safe! Peace out!